Okay, mapagpalang araw sa lahat. At ang piyesa natin ngayon ay colored portrait. At yan ang isi-share ko sa inyo, kaya panoorin nyo hanggang dulo. Bali, pina-check muna natin kay sir yung pinaglagyan ng portrait ng kanyang misis. At okay na daw sa kanya yung pesto. Siyempre, okay na rin sa akin. Siya nga pala si Sir Ping from Cebu City. Ang layo, di ba? So, nakakatuwa kasi dumayo pa siya ng Manila para makapagpatato sa atin. Kaya naman mas nakakagana talagang magtato kapag mga ganito yung client natin. At oops, may nahagip na balot yung camera natin. Joke lang. Isa po yan sa mga co-artist ko dyan sa shop. Ang pangalan po niya ay Balot, aka Coco Marvin. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. So, tara, simulan na natin. Kahit anong klaseng pyesa, basta kada magtatato, kadalasan nagsisimula ang isang artist sa baba o sa laylayan ng pinaka-design. Para sa akin kasi, mas may iwasan natin na maburahan tayo ng stencil kapag sa baba tayo nagsisimula. Kasi kada punas ng kada punas, pwede nating mabura yung mga stencil na sinusundan natin. At para rin na hindi tayo maligaw sa pyesa na ginagawa natin. Dito sa kamay ng pinaka-portrait na ginagawa natin, bali ang kinulay ko dyan, yung mga pagitan ng daliri, gumamit tayo dyan ng dark brown, gumamit tayo ng medium brown, gumamit tayo ng dark skin tone, gumamit tayo ng light flesh tone dun sa kabuuan ng kamay na ginagawa natin. Bali yung mga size ng needle na ginamit natin dito, gumamit tayo ng 3RL, gumamit tayo ng 9M1, gumamit tayo ng 9RM, 15M1 at saka 15RM. So dito tinatapos ko na yung yung part ng kamay kasi para di ko na siya babalikan mamaya para sa highlight. Kasi gusto ko matapos na yan para paangat lang ako ng paangat. Para sa akin yung kaya naman tapusin, di ba? Bakit di pa natin tapusin yung mga unang part na dinadaanan natin? Mas makakaluwag pa sa client yon kasi hindi siya masyado masasaktan. Kasi pagka ganun magana o kaya natusok na ng karayom, naiwanan, tapos biglang babalikan, masakit. Kaya kahit gusto mo pa siyang balikan, huwag mo nang balikan kasi alam mo naman na masasaktan siya eh. Balikan mo na lang kung kinakailangan, yung tipong may nakalimutan ka lang. So dito sa ginawa natin buhok, gaya ng mga nauna nating video, ang ginagamit ko sa paggawa ng buhok, Magnum. Pwedeng 9, pwedeng 11, 13, 15, 17, depende sa size ng ginagawa niyong portrait at saka sa mga detalye ng buhok. So dito ang gamit ko dito 9M1, 9 Magnum. Tapos yung kulay na ginamit natin, meron tayong solid black, meron tayong medium wash, tapos nagkulay tayo ng brown para sa transition. Tapos ito yung parang kulay maroon na brown, parang mix ng maroon at saka brown, yun yung kulay niya. Basta yun, hindi ko mapaliwanag kung anong klaseng kulay siya, basta yun yung nakikita ko, parang maroon na may pagka brown. Tapos yun, pinang highlight ko is light skin tone. So papaliwanag ko sa inyo na hindi lahat ng pang highlight is puti. Gumagamit din tayo ng mga light na kulay para sa mga highlight. Dito naman sa labi niya, yung mga dark na kulay, gaya niyan, yung mga parang loob ng bibig niya. So tinapos na natin yon, solid black. Minsan ang kinukulay natin dyan dark brown, depende sa kinokopya. So dito sa labi naman, ang gamit natin, gumamit tayo dyan ng maroon, yung matitingkad na kulay dyan. Medyo hindi nyo napapansin kasi natabunan na siya ng mga pinamblend natin o pinantransition natin ng mga kulay. So dito naman, ang gamit natin, nagmix lang tayo ng pink at saka ng yung maroon na ginamit natin. Hindi siya dark maroon, so parang maroon lang talaga, pangkaraniwang maroon lang, hindi siya dark na dark. Tapos nagmix lang tayo ng pink at saka yung maroon na ginamit natin. Tapos yung pinaka light niyan, gumamit tayo ng light skin tone. Tapos minix pa natin doon sa may pink. Yun yung mga transition na nangyari dyan sa labi niya. Tapos dito naman sa mata, so ang ginamit talaga natin dyan 3RL para sa mga detail ng mata niya. Tapos tsaka natin papasadahan uli na Magnum. Bali ang gamit ko dyan ay Magnum at tsaka 15 Magnum para sa pagpapalambot ng mata. Kasi nakita nyo naman kanina nung line pa lang, solid pa lang siya. So yan, makikita nyo naman, napakalambot na ng mata niya. Tapos
pinasukan na natin ng ibang kulay, mga colored na kulay dun sa pinakatalukap ng mata niya. So talagang lumambot siya tignan, talagang nagmukhang realistic. Ganun po yung ginagawa natin para mas mapagmukha natin realistic yung mga piyesa na ginagawa natin, lalo na kung ganitong portrait. Tapos yung pinakaputi dun sa mata niya, ayan, makikita nyo, hinagod ko yan ng wash kanina. Pwede rin kayo gumamit ng gray o depende sa inyo kung nakikita nyo. Minsan kasi kulay beige naman yung kulay nung puti sa mata. Yun po, kung basta kung ano yung nababasa nyo doon sa reference na kinokopya nyo, yun yung gagayahin nyo para hindi kayo maligaw. At yun, ako po uli si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat.